Sabi ni Joyce, bakit kailangan pa ng prometric exam kung nasa Japan ka naman na po at may trabaho ka na po dyan? Hi dear! Nung dumating ako dito sa Japan ay nagkataon na pandemic tapos nalipat kami sa ibang company dahil wala kaming work sa una kong company. Kaya nabigyan kami ng designated visa for 1 year. Nung malapit nang matapos yung designated visa namin, nag-decide yung kumiay namin or yung may hawak na agency sa amin dito sa Japan na pag-taken kami ng prometric exam at JFT. Para pag naipasa namin ang prometric at JFT ay pwede na kami mag-SSW visa kahit hindi pa namin tapos ang trainee visa. Yan po yung reason kaya kami nag-prometric exam last 2021. May tatlong paraan para maging SSW ka dito sa Japan. Number 1 ay kung galing ka sa Pilipinas at wala ka pang experience bilang trainee dito sa Japan, pero gusto mo magtrabaho as SSW, ang kailangan mo lang maipasa ang prometric exam para sa category na gusto mo at ang JFT or JLPT. Pangalawa, kapag natapos mo na yung kontrata mo na 3 years as trainee, pwede ka nang mag-SSW kung inalaw ito ng iyong employer. Pwede sa same category mo na hindi mo na kailangan mag-exam ng prometric. Or kung gusto mong lumipat sa ibang category pero kailangan mong mag-exam ng prometric exam, yung pangatlong paraan is yung kung ialaw ng employer mo na maging SSW visa ka na kahit hindi ka patapos sa trainee visa kung wala ng choice. Ganun yung nangyari sa amin nung pandemic. Pinag-take kami ng prometric exam kasi parang wala pang malinaw na same category na pwede naming lipatan. Pero dahil hindi kami nakapasa sa prometric exam para sa food processing, na-retain yung pagiging trainee namin at hinanapan kami ng malilipatan na same category as food processor. Yun lang, share ko lang yung idea at dyan eh! Salamat sa panonood!